Bicam si Tamba. Wala na po silang alam na palusot dito. Ang haharapin daw yung impeachment. Harapin natin ang impeachment. Pero harapin din natin itong Bicam. 241 o 261 billion. Kumpara doon sa 121 million, tawagan ko nga yung mga DDS. Hello? Andiyan ba si yung leader ng DDS? Oo. Hindi ko pwede sabihin ang pangalan. Basta sabihin mo sa kanya yung code name niya 224. Oo, yung code name niya 224. Hello? Hey, 224, ikaw ba yan? Oo. Walang iya ka dahil sa'yo may naghiwalay na mag-asawa. Oo. Nagmarites pa no? Hindi. Pag tawagan mo nga lahat ng mga DDS, sabihin mo mag-contribute sila ng tigpa 5 pesos. 32 million. So 32 times 5, magkano yun? Aabot na ba ng Aabot na ng 150 million? Hindi pa. O 10 piso na. O magkano na nun? 32 million na. 32 million. 320 million na, okay. Sabihin mo lang na DDS magbayad ng 10 piso para supalpal natin sa mga taga mga Quadcom. Okay ba ha? O, hintayin ko yung 320 million. Meron pa ako sobrang 150 dyan. Okay, bye. 125 million kumpara sa 241 billion ba yun o 261 billion? Ako po mga kareaksyon. Ito na po ang sinasabi natin dito mga kareaksyon ha. Ito na sinasabi natin dito. Ang kanilang mga patutsada yan na po. Nililigtas po nila si Tambaluslos. O di ba mga kareaksyon? O pakinggan po natin ha, pakinggan natin. Pakinggan muna natin itong si Pani tsaka si Rog. Oh. Next questions will come from Earl Tobias of IBC 13. Kong Pami, Kong Rog, good morning po. On another topic po, House Majority Leader Manuel Dalipe, kinundin niya po yung pagpa-file ng cases against Speaker Romualdez and other House leaders dito sa cases na na-file sa pagpasa ng 2025 budget. On his words po, he said, any attempt to portray it otherwise is a clear distortion of facts and an attack of legislative process itself. Furthermore, sinabi niya rin po na parang diversionary tactic ito because more telling is the involvement of former Speaker Pantaleon Alvarez as one of the complainants. As a sitting member of the House during the deliberations of the 2025 GAA, he had every opportunity to raise objections, questions, and allocations. Your sentiments po. On my end, I'd like to clarify that it is anyone's absolute right to file any case, and it's very good that they filed so that it can go through the proper channels and that the House leadership will squarely face that. Having said that, I want to take note that it's very ironic that Mr. Alvarez barely participated in the non-stop budget hearings that we've had for the 2025 budget, whether sa committee level or sa plenary. Wala naman siyang ni-raise na concern. Bilang Assistant Majority Leader, parati po akong nasa session floor, bihira ko po siyang nakita. So, nando na po yung chance sana na kung meron siyang sisilipin, meron siyang mga tanong, masasagot na sana noon pa. Additional lang po siguro, not so much in the statement of Major Dalipe, but more on a comment lang po on the nature that they filed. I think, of course, kagaya ng sinabi po ni Kong Pami, we would always welcome and respect everyone's right to seek redress, seek grievance before the court. Tama naman po yun kapag nakikita po natin na merong cause of action, pwede naman talaga tayo mag-file. Ngunit, important rin tanongin yung whys po, no? Sa tingin ko po, although we don't want to impute any malice on the part of those who filed, it's just really questionable. Ako personally, without going into the context po no, na may prior redress naman po in the House na hindi naman po naitanong, yung pag-file mismo, I think if the question is really in relation not to politics but to the law itself, shouldn't it have been filed before the Supreme Court? Regarding Rule 65 po, usually kapag may katanungan po tukol sa isang batas, ang redress po nandun sa Supreme Court, hindi po siya criminal kasi po political function yung pagpasa ng batas, no? So wala namang na enrichment na alleged, I think, doon sa
criminal nature that they are now filing. So it's just curious po, no, on my part, bakit yun yung venue na pinili nila. And then if we also look at the cast of characters, bakit I understand the issue is BICAM, pero yung house lang po yung respondents, no? To which a member rin po si Kong Alvarez, like mentioned ni Kong Pami, that there would have been a prior, you could have questioned it naman before. So while we welcome po, no, I think it would have been better for the purposes, kung yung tanong lang po talaga yung issue ng mga blanco, it would have been better for the Supreme Court to rule on the procedures that the House would take, no? Na we stand by yung sinabi po ng ating leadership, we stand by po yung sinabi ni acting chair Kimbo na ginawa naman lahat to with authority ng BICAM. So if there's a problem with that authority, if it is flawed in any way, that should have been questioned rather than yung allegedly criminal act of filling the blank. So these are just some questions that I think po siguro na dapat maitanong ng taong bayan in relation to the context of the filing of that case po. Follow-up po, Kongs. Being that kayong dalawa po ni Kong Pami, you were active during the budget process then and the deliberations, mga plenary or sa committee hearing, would you think this filing of cases would gain traction, or at the end of the day, lalabas din yung katotohanan that the House did its duty well? Ako una sa lahat, gusto ko lang sabihin that the Speaker isn't even part of the BICAM. So, sana po nilinaw po nila yung kinasuhan nila. Kung tungkol talaga sa BICAM yung ang kanilang kaso, hindi po parte ng BICAM ang Speaker. Pangalawa, Bakit mo nililigtas si Speaker? Hindi raw po parte ng BICAM si Speaker. Si Speaker ba nagtatrabaho sa barangay hall? Si Speaker ba ang konsyal ng bayan? Hindi parte si Speaker? Hindi siya pumirma? Hindi pumirma si Speaker? Tanungin kita. Ibig mo ba sabihin nagpapasa kayo ng budget dyan? Walang say si Speaker? Sabi nga ni VP Sara, dalawa lang, si Romualdez lang, tsaka si Saldico. Tapos sasabihin mo, so funny ka, Zamora. Hindi raw party si Speaker. Bakit? Si Palaga, party ba siya ng BICAM? Si Bobong Marcos, party ba siya ng BICAM? Di po ba makaka-reaction? Tapos sasabihin nila na si Congressman Bebot Alvarez, lagi siyang wala sa plenary. Lagi siyang absent, ganun. Hindi naman pinag-uusapan dito ang absent. Ang pinag-uusapan dito, yun daw pinasa nyo doon sa House, hindi iba, yung hindi na pagkasunduan doon sa plenary, iba yung nandun sa bicameral o doon sa GAB, sa GAA. Hindi mo naiintindihan, Fanny? Chabi Serrano, Zamora, hindi mo naiintindihan? O pakinggan po natin si Speaker, ha? Tsaka dito, bakit mo nililigtas si Speaker? Bakit sinabi mo hindi siya kasama sa BICAM? Ibig mo ba sabihin, walang ginawa si Speaker, ganon? Wala, hindi siya nakisawsaw sa BICAM? Ano ba siya? Ano siya, janitor siya dyan sa Congress o Speaker siya? Paano matatapos ang BICAM kung wala siyang Speaker? Pag-ibitbit nga itong babae na to, bakit anong pinagsasabi niya dito? Di po ba mga ka-reaction? Hindi, wala daw si Speaker, bakit kasama si Speaker? Tapos ito namang si Rhodes, nagre-reklamo siya. Bakit daw sa Supreme Court dinala? Ba't natatakot ka sa Supreme Court kung wala kayong ginawang katarantaduan? Bakit daw sa Supreme Court dinala? Ngayon, pinapagpaliwanag sila ng Supreme Court. Diba? Bakit daw sa Ayan, meron na kayo Supreme Court. Hindi ko alam, hindi ako sigurado kung sa RTC dinala na yan, ha? Meron pa kayong ombudsman, o Happy New Year sa inyo dyan. Kasi may ginawa talaga silang katarantaduan, mga kareaksyon. Ngayon, nagre-reklamo sila, bakit kasama daw si Tamba? Bakit hindi siya kasama? Sino bang speaker dyan? Ikaw? Pakitawagan nga si Bebot. Hello, Kong Bebot. Si Reaction TV to. Sinama mo ba si Zamora? Si Chabi, sinama mo ba?
tsaka si Roach. Kasama ba yung mga yan? Nagreklamo sila eh, bakit daw si Speaker ang bakit sinali mo daw si Speaker? Ha? Busy ka. Okay, tawagan kita mamaya ha, liliwanagin natin to. Busy siya. Mantakin mo yan. Ha? Hindi, wala po akong tinawagan, joke lang yun. Mantakin mo yan. Ayaw niyong i-ano dyan si Speaker, ayaw niyong i-involve. Bakit ayaw niyong involve? Di ba? Pakinggan po natin ha. So, these are just some questions that I think po siguro na dapat maitanong ng taong bayan in relation to the context of the filing of that case po. Follow up po. Po sa isang batas, ang redress po nandun sa Supreme Court, hindi po siya criminal. Kasi po political function yung pagpasa ng batas, no? Paano hindi criminal yan? Grab, hindi criminal ang grab. Hindi raw criminal yun. Lawyer ka ba? Next questions will come from Earl Tobias of Ito po, liliwanagin po natin ang sinasabi nila. Sabi po ni Rhodes, hindi raw criminal. Hindi raw criminal ang ginawa nila, 261 billion ba o 241 billion? Hindi criminal yun. C13. Kong Pami, Kong Rod siya. Good morning po. On another topic po, House Majority Leader Manuel Dalipe, kinundi niya po yung pagpa-file ng cases against Speaker Romualdez and other House leaders dito sa cases na na-file sa pagpasa ng 2025 budget. On his words po, he said, any attempt to portray it otherwise is a clear distortion of facts and an attack of legislative process itself. Furthermore, sinabi niya rin po na parang diversionary tactic ito because more telling is the involvement of former Speaker Pantaleon Alvarez as one of the complainants. As a sitting member of the House during the deliberations of the 2025 GAA, he had every opportunity to raise objections, questions, and allocations. Your sentiments po. On my end, I'd like to clarify that it is anyone's absolute right to file any case, and it's very good that they filed so that it can go through the proper channels and that the House leadership will squarely face that. Having said that, I want to take note that it's very ironic that Mr. Alvarez barely participated in the non-stop budget hearings that we've had for the 2025 budget, whether sa committee level or sa plenary. Wala naman siyang ni-raise na concern. Bilang Assistant Majority Leader, parati po akong nasa session floor, bihira ko po siyang nakita. O dahil bihira mo siya nakita, gagawin niyo na yan? Dahil bihira pumasok yung tao, kasalanan niya? Kasalanan niya, bihira siya pumasok, kasalanan niya, kaya ginanyan niyo yung mga blanco-blanco. Pagdating doon sa GAA, may number na. Kasalanan mo ngayon, o kasalanan mo pala eh. Hindi ka kasi pumapasok eh, kaya ginawa nila yun eh. O, kasalanan po niya ni Bebot Alvarez. Ganun ba yun? Zamora. Ayos din tong Chavi Zamora na to Dahil hindi siya Pasagutin natin si Bebot Alvarez Dito sa Ombudsman, ang basis natin dito yung violation ng anti-graft law. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampang po natin? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan.
Ano ba yung ginawa nilang Ano nagpagihado yung sa ugat gobyerno? nito, sir? Ay, yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito yung mga blanks. Opo, yan ho. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay zero, nakalagay zero. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, zero din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta zero. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion. Yung singit, oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po muna yung respondents dito? Sino exactly? Sino pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo at least inamin niya na merong insertion sa saka si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, ay liable din po sila. Complainant din kayo, Sir, dito? Opo, complainant din po ako. Sumali as complainant? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Dingbaksya. Kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SUP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan na. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano pong parusa niyan, sir? Ano yung prayer na nangyari? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang ito. Anong magiging solusyon? Well, wala nang masabing iba. Sasabihin talaga, politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, di ba?
parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo kung ano talaga yung nangyari. Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing ng pag-file nyo. Kasi impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ito gante, parang gano'n sa Sir, or pag-impeach. diversionary tactics. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file niya ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko magdagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Hey, Congressman Alvarez. Sir, Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. sir, nakausap